This is the Joshin and welcome to our mini vlog. Andito na naman kami sa school para ihatid si Kuya Sayon at tumulong sa co-officers ko na mag-decorate at mag-assist para sa buwan ni Wana. At ito nga yung bumungad sa akin. Ang gaganda ng mga decorations nila. Per grade level, may kanya-kanyang decorations at ito nga yung spot namin. At naabutan ko nga silang busy sa pagde-decorate at pag-settle ng lahat-lahat. 11 o'clock daw yung start ng event kaya tumulong na ako sa pagde-decorate. At ito nga si Bebo, umatake na naman yung kamalditahan. Huwag kayong mag-alala, sanay na yung mga co-officers ko sa ugali at kakulitan ni Bebo. Nasalubong ko nga si Mamita at tinulungan ko siyang bitbitin yung mga daladala niya. As a first time mom na magpaaral, wala akong idea sa mga ganito kaya nakikinig na lang muna ako. Pinag-uusapan nga namin dyan kung paano namin tatapusin lahat ng dapat gawin. Dali-dali nga akong umuwi ng bahay para kunin yung lamesa namin. Kasi yung lamesang nakatayo doon, tumatabingi yung paa at baka magkaproblema kami kapag natumba. Nakalingat lang kami ng saglit, itong biik na to lalabas na ng bahay. Bumalik agad ako sa school kasi iniwan ko lang sa kanila saglit si Bebo. Pagkarating ko, nilapag at tinayo ko na yung lamesa. At kinausap nga ako ni President na tulungan ko nga daw si Mamita kasi may gagawin siya. Etong tiyanak na to, nakita yung lamesa, sumampak agad sa lamesa. Tinuro sa akin ng co-officers ko at sabi ko, Bebo, wag ka dito maghanap ng pilay. At bago tuluyan kaming mahagard, nagpicture-picture muna kami. Sa mga oras na to, nakaramdam na talaga ako ng gutom. Kaya nagtanong ako kay Mamita kung anong pwede kong makutkot. Sabi niya nga, kuha lang daw ako ng mga pagkain na pwede sa akin. Sakto din nga, dumaan at tumambay si kuyang nagtataho sa tapat namin. Binibigyan ko nga si Bebo at mukhang busog na siya sa dami niyang nakikitang balloons. Kaya itong tiyanak na to, hindi ako pinapansin. Ang ending nga niyan, ako ang umubos ng 2 cup ng taho. Pati nga itong mga co-officers ko, nagsibilihan na rin. Nagugutom pa rin ako at naghahanap ako ng pwede ko pang makain. At ito nga si Mamita, inalok ako ng coffee jelly na gawa niya. Tinanong ako ni Mamita kung anong lasa tapos sumaba yung putok ng balloons. Ajay, sa sobrang gulat ko, napamura talaga ako. Huy, hala, naaalala ko to nung bata ako. Seryoso akong pumipili ng paper dolls, sabay nagulat na naman ako. Tinakpan ko na talaga yung bibig ko, baka ano pa masabi ko. Anyways, may napili na akong paper dolls. At alam nyo ba, share ko lang, dito nauubos dati yung baong ko. Sobrang adik ako sa mga ganito dati. Paper dolls, text, pogs, highs, may namiss na naman ako. Tinawag ako ng co-officers ko kasi itong si Bebo sumunod kay Mamita. At talagang pinilit niya yung sarili niya sa gate. Kinuha ko nga siya dun sa gate, dito naman siya sa kabila ng gugulo. Ay nako Bebo, hindi pa nag-i-start yung event, mahahagardo versosa na ako sa'yo. Etong tiyanak na to, kotang-kota na sa kakulitan, malapit ko na siyang isa ako, promise. Kanina pa kami naghahabulan at ayan, nakaputok na siya ng balloons. Humanap nga ako ng paraan na hindi siya maglikot. Sakto may nakita akong blue chocolate balls. Nanghingi nga ako ng wipes sa co-officers ko kasi sobrang dungis na ni Bebo. Habang pinupunasan ko dyan si Bebo, may nag-abot sa kanya ng ganito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung laruan na nilalagyan ng tali sa gitna tapos hinihila-hila. May ginawa lang ako tapos itong si Bebo nasa poste na. Sa sobrang pagod ko kakahabol kay Bebo, kinain ko na lang. Ay nako Jonathan, idadamay talaga kita mamaya sa kakulitan ni Bebo dito. O siya, tutulong ako kanila Mamita gumawa ng coffee jelly. Abangan nyo yung part 2. Hanggang dito na lang. See you in our next vlog. Bye!